Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kahinaan, ang ating mga pagkukulang, at ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang maihanda ang daraanan ng iyong bugtong na anak sa kanyang pagdating. Maging dalisay nawa ang aming buong pagkatao upang maging marapat kaming maglingkod sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako, ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin. At ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at duduruging tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayan ay inabot ng matinding uhaw na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaga ng tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain
ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto ay pupunuin ko ng akasya at cedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at maunawa na ang nagbabalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang bayan ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. At katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas, sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kapag dumarating ang panahon ng Adbyento, mayroong tatlong mahalagang personalities na dapat nating makita at sila ang makakatulong sa atin para ganap tayong makapaghanda sa pagdating ng Panginoon. Una, si Propeta Isaias. Pangalawa, si Juan Bautista. At pangatlo, ang Mahal na Birheng Maria. Sa ating mga pagbasa ngayong panahon ng Adbyento, ay makikita natin na ito'y laging nagmumula kay Propeta Isaias, sapagkat siya ang may pinakamalinaw na propesiya bago pa dumating si Jesus. 500 years before the coming of Christ, inihula na niya, nakita na niya, binigyan na niya ng description ano ang mangyayari pagdating ng Mesiyas. Ito yung tinatawag nating Messianic era. Pangalawa, si Juan Bautista. Inihula din ni Propeta Isaias kung ano at sino si Juan Bautista,
Ano nga ba ang kanyang gagawin? Siya ang tagapagpahayag at tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin pinuri ng ating Panginoong Yesus si Juan Bautista. Sabi niya, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista." So para maintindihan natin yung konteksto ng statement na ito ng ating Panginoong Yesus, babalikan natin yung previous chapter ng Ebanghelyo ni San Mateo. So si Juan Bautista ay dinakip at ikinulong at siya'y nagpadala ng mga disipulo niya at tinanong ang ating Panginoong Yesus, "Ikaw ba ang hinihintay naming Mesiyas?" At ang sagot ng ating Panginoong Yesus, "Sabihin mo kay Juan Bautista, ako ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapadilat ng mga bulag, nagpapalakad ng mga pilay, nagbibigay ng pandinig sa mga bingi, at gayon din nililinis ang mga ketongin." Ito ang palatandaan ng pagdating ng Mesiyas. Kaya si Juan Bautista ay nagalak sa kabila ng kanyang pagdurusa sa loob ng bilangguan. This is an assurance for him na dumating na nga ang paghahari ng Diyos. Sa Ebanghelyo na binasa natin ngayon, 2 punto ang nais ibahagi sa atin ng ating Panginoong Yesus. Una, itong gampanin ni Juan Bautista. Napakahalaga o binigyan niya ng affirmation yung tungkulin ni Juan Bautista bilang tagapanguna, bilang precursor, bilang forerunner ng Mesiyas. Kaya nga sinabi niya, walang lumitaw na tao na higit o walang isinilang na tao na higit kay Juan Bautista. Sapagkat napakahalaga ng kanyang tungkulin na ihanda ang ating Panginoong o ang daraanan ng ating Panginoon. At yung pangalawang punto niya, sabi niya, "Ngunit pinakaaba sa mga taong pinagaharian ng Diyos ay dakila pa kaysa Kanya." Ang ating Panginoong Yesus ay nagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Sabi ko kanina, nakita na ni Juan, sinabi na nung kanyang mga disipulo na ito yung mga palatandaan, ito yung propesiya, ito yung ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Kaya para kay Juan, dumating na ang paghahari ng Diyos. Pero ang paghahari ng Diyos, sabi ng ating Panginoong Yesus, ay nagdanas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Ang ating Panginoong Yesus ay tumutukoy doon sa mga taong o kay Herodes na nagpakulong kay Juan Bautista. Sila'y mga taong marahas at hindi marunong magpahalaga sa katotohanan, sapagkat si Juan Bautista ay nagpahayag ng katotohanan. So mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ay hinahamon tayo ng buhay ni Juan Bautista na maging matapat sa ating bukasyon at misyon. Ano ang kanyang bukasyon at misyon? Ang maging tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. Tunay nga na si Juan Bautista ay parang signage na nagtuturo. Sabi niya, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Itinuturo niya si Jesus, hindi sa kanya sarili, kung hindi para kay Jesus. Inihanda niya ang daan para kay Jesus. Pangalawa, magandang makita din natin yung ating paninindigan sa katotohanan. Katulad ni Juan Bautista, hindi siya natakot sabihin sa mga tao
yung kanilang mga kasalanan. Maging si Herodes, sinabi niya, hindi tama na pakisamahan mo yung asawa ng iyong kapatid. Kaya nagalit sa kanya si Herodias dahil sa kanyang pagsasabi ng katotohanan. At yung pagsasabi ng katotohanan, iyon ang naging mitsa ng kanyang buhay. At yung pangatlo, kinakailangan din yung tapang at sigasig sa paglilingkod sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Katulad ni Juan Bautista, hindi siya natakot na makulong, lalo't higit, hindi rin siya natakot mamatay para sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. So mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, tinatawagan tayo na maging katulad ni Juan Bautista na ang ating buhay ay maging signage na nagtuturo sa ating Panginoong Yesus. Ang ating buhay ay pagpapatotoo sa ating Panginoong Yesus. Ang ating buhay ay pagsaksi sa paghahari ng Diyos. Amen. Pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ating itutugon, Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway patuloy na manawagan sa mga tao na talikuran ang makasalanang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan, naway pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. At tinawang laging piliin ang maging mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga mananampalatayang yumao ay makaranas tawa ng pagpililigtas ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ama, pakundangan sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot at mapagkumbabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihandog sa'yo. Aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayong pamanayaming pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y hindi naging iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Sa kailasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kailasan, Hosana, Hosana sa kailasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun at iniabot sa kanyang mga lagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong singbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Yesus, lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa. Kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan,
upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang pabatid po lamang. Nawa maging handa ang ating puso sa pagdating ng Panginoon. Halina't makiisa sa 9 na gabing paghahanda sa mga nais mag-alay para sa Misa Nobenaryo at Misa Mass Sponsor ng Simbang Gabi at Misa de Gallo. Tumawag po lamang sa Religious Department na 8925-7931, Local 129-131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose or si Miss Ali Naye at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo at lagi nating paghandaan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Malanganaw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,